Kumusta naman kamo mga kabyanan? Sa liwat dalayawon gid ang Ginoo nga makabalik kita sa aton nga program diri sa social media. Medyo daw madugay nga mga binulan nga nauntatan nato ng aton nga program diri sa social media kag madamo sa mga kabyanan ta nga nagapamangkot kung diin na ta. Even though nga nag-interact kita sa mga program kasumo sa aton mga tandem broadcast, pero daw nalipatan naton o kung nabayaan naton ang aton nga pagtuon gid sa pulong sa Ginoo, no? Ang program nga natalana gid sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kay tiyan mo nang ginahimo naton halin sa una, no, since 1975 ang pagtudlo sang pulong sang Ginoo, no, book by book, verse by verse. Kag ari na kita karon sa ika 50 na or 49 years na ni naton nga broadcast. Kag of course next year mo ang golden anniversary sang pag-broadcast naton sa pagsugod sa 1975. Kag kung magkatukoy sa mga kasimbahanan, just like last time nga to kita sa Tapi, no, nga naghiwat sang prophetic seminar, dalayaw ng Ginoo nga madamo na to sa mga katigulangan man nga of course iban mga contemporary taman, no, nga naghambal sa aton nga pastor padayuna ang imong broadcast hilabi na karon sa social media kay ti isang una kaupod din nato na sila nga napamati sa Radio WVS, no, nga madugay makita nga naga-broadcast dira. So salamat gid sa encouragement sa pangamuyo kagamuyo nang dapat naton himuon nga mga tumuloon, no, nga pangamuyuan naton ang manugwali kay ti hindi man mahapos nga maghambal kita sa radio, sa television kag karon sa social media bangod sining bag-o nga technology. So dalayawan ng Ginoo nga at least nakalambot kita mga halos 50 anyos na sa pag-broadcast. I mean, next year, no, we will be 50 years sa broadcast ministry. Kag nagapasalamat ako sa Ginoo gingamit niya ini nga ministry nga maglambot sa madamo man nga kalag sa bugos nga Western Visayas. Kag kisa masugata ko ang iban, no, nga mga nagapamati nga iban sa ila nangin pastor na kag isa kadako nga reward ina, no, halin sa Ginoo. Kag salamat gid sa iya katutom nga ginbutang niya kita sa sining broadcast ministry. And even though kadamo na sa mga changes, no, kasubong sa mga teknolohiya karon, that's why ang Lifeword ang aton ring direksyon karon nagakadtugi kita sa social media. Kag even though nga ara pa kita gyapon sa mga radio broadcast sa mga low powered radio station, apang ang direksyon sang Lifeword Global karon nga magsulod na, no, ang halos tanan nga mga manugwali sa social media kay ti nakabalota nga even though nga madamo ang hindi gusto sang Facebook or YouTube bangod sang mga nagaguluwa man dira nga daw hindi man magkalaamo, apang matuod no ang siling samon nga direktor Brother Danny Paris no nga amo ini ang aton field of ministry kay ti laban nga tao karon halin sa bata pakato sa tigulang ara gid sa ilang cellphone, no, sa ilang gadget, sa Facebook, sa YouTube kag iban pa dira nga mga platform. So amo ini ang oportunidad naton nga mga pastors, mga manugwali, mga evangelist nga gamiton naton ang social media nga palaagyan sang pagwali sa mayang balita. I know madamo sa mga kapasturan nga hindi sila favor sina, pero ti amo ini ang duog nga malambot naton ining mga kalag, no, kaya ra sila pirmi halin sa aga sa magabi. So ang pamangkot dira nga kung hindi kita magamit sini nga medium, ti wala gid sang silin plan naton, wala sang mga kumbat sang ginapamutang dira sa Facebook, halos na lang tanan mga hindi maayo nga mga bagay kay ti matuod man, no, grabing influence ang social media subong. So may ara kita nga challenge, so I pray nga mahimo naton ini, mapadayon naton ini nga aton broadcast kag pangamuyuan man upod ang aton nga mga co-broadcasters sang Lifeword Asia Pacific, no, sa bagay ginabi-abi ko sila subong kay ini aton broadcast I'm sure nga ibutang man nila ni sa ilang mga radio stations, and every month may ara kita nga mga fellowship kag subong nagadamo naman ang aton mga broadcasters nga gina-train naton hindi lang diri sa Pilipinas kundi bisan pa sa Asia Pacific. Kay ti isang malumduman ako nga sang year 2005 ang amon nga direktor nga si Brother George Riden nag-appoint sa akon bilang direktor sang Asia Pacific. Kag ina nga buluhaton hindi lahog-lahog kay halin ina diri sa Pilipinas pakadto dito sa Kuwait. So kami nga ginatawag nga producer sang Lifeword, no, hindi gid kami madamo man even though nga nagalambot na kita sa sobra 160 languages. Pero grabe gihapon ang challenge kag even ang amon nga Lifeword Global Office amo na ni karon ang ginahimo, no, production sang mga media content
kag dira ginasulod ang mensahe sa pulong sang Ginoo. So you pray with us kag kabay nga kita makapadayon man no. Kay by the next year I will be 50 years in this ministry, especially sa Life Word. And I really do not know kung how long pa kita nga gamiton sang Ginoo. Amoy na nga nagatrain man kita sa mga nagasunod sa aton nga mga broadcasters sa social media, labi na gid ang mga uling tubo nga mga pastors. And maybe one of these days no, madugangan nato ng aton nga tandem broadcast hindi lamang sa mga upod naton nga mga radio broadcasters nga makita nyo man sa aton nga account no, ang tandem broadcast ang Life Word Asia Pacific. May ara kita nga mga iban nga mga groups no of preachers nga younger generation nga gina-train naton subong kag one of these days or maybe sa mga weeks yung maabot hindi sila makita ninyo nga kaupod naman naton sa Life Word broadcast. So bali mo na nga atong introduction no kay ti daw dugay naman kita tuod nga wala nakahinon-anon no even though nga may program kami iya sa Lifeway nga hinon-anon sa kahaponanon kaupod sa kay Pastor Ray Hilado kag sa mga men of Lifeway. So buko gid ako iya nga makahimo kita sa natawag naton nga Study of the Word. Amoy na nga ang title subong sa aton program is Study of the Word. Kay ti ang isa sa mga challenge naton sining mga inadlaw amo ang mga bag-o nga doktrina and maybe iban sina makakabig nimo galing nga daan nga nagagamo sa mga kasimbahanan. That's why si Apostol Pablo gingamit sang Ginoo sa pagsulat sa mga epistles natawag na naton nga Pauline epistles o kon ang epistle niya sa mga churches kag nangsulat man siya sang epistles man sa mga leaders or ginatawag na pastoral epistle. Pagkatunan naton ina hilabi na gid ang mga epistles nga ginsulat ni Apostol Pablo sa mga kasimbahanan. I believe kung pamati ka mo sa aton mga radio program nga halin sa book of Galatians, Philippians, Ephesians kag tanan nga ina nga mga epistles nga sulat ni Apostol Pablo sa mga kasimbahanan ginawali nato nila sa radio. Pero gusto ko nga magbalik diri sa aton nga pagtuon niya sa mga Pauline epistles sa mga kasulatan nga ginsulat gid ni Apostol Pablo preferably sa mga kasimbahanan. Kag dira ta matun-an kung ano gid ang tuyo sang Ginoo sa mga kasimbahanan. Ano ang role, no? Ano ang bahin sa kasimbahanan? Anong gina-expectar sang Ginoo sa mga tumuluo nga hindi lang iya nga tumuluo nga nagbatong kay Kristo, kundi atong nag-commit sa ila kaugalingon nga naging bahin sang iyang simbahan. Importante kayo ang role o kunang bahin sang churches sa plano sang Ginoo. Kay ti kung ang Ginoo wala nag-establish niya simbahan, sa bagay subong no, mabasa nimo sa social media ang madamo sa nag-claim nga sila ang matutuod nga simbahan, sila ang gintukod nga simbahan lamang. Pero kung sikon nimo ang ilang doctrine, do ka layo sang gintudlo sa Book of Acts. Sa bagay nasugod kita sa Book of Acts kung nadumduman ninyo galing noon tatan naton yadto no, dawas lang kita sa chapter 7. Maybe balik ko naton ina sa dason kigyonan kay ang isa sang katuyuan naton dito sa pagtuon sa Book of Acts nga matunan naton kung ano gid yang mga teaching sa mga apostles. Kaya kung gusto nimo mabal-an kung ano gid ang pagtudlo sa pulong sang Ginoo, mabalik ka gid sa mga original nga mga gintawag sang Ginoo, ang mga apostles. Sila ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, kag ang gospel sang sulat ni Mark, Matthew, Luke. Amoy na ang dapat natong gid nga pagkantuan. Di kay madamo karon niya sang mga pastors nga nagasalig na lang sa libro, sa mga interpretasyon sang mga modern day writers or preachers. Mayaraman nga maayo, that's why nga mangin careful gid kita no sa pagbasa bala labi na gid sang pag-research sa internet. Kay hindi halos tanan nga naga-interpret kay may nagabaligya nagasulat sang libro nga ang ilang nga pag-interpretar sa pulong sang Ginoo insakto sa aton gid fundamental nga mga teachings no. Sabagay nagatuo kita ya no. Personally ako nagatuo nga ang ginasulat sa mga apostles no diri sa Biblia na misinterpret ina subong sa aton modern times. Hindi lang gani sa mga kakabigman ng mga tumuloo, why magitaya nagadjudge sang ila kaluwasan, kundi ugaling ang pagtudlo no daw kisa makabig mo daw sumpakil sa pagtudlo ni Apostol Pablo. Hilabi na gid ang mga system sa simbahan, kag luwasin na madamo pagidman sa mga false teachers, kag sa bagay ginwarningan gikita sang atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 24. Sa bagay siya namangkot ang iya mga disciples kung ano mga tanda sang iya pagkari, ang nauna gid actually nga ginambal gid sa atong Ginoong Kristo amo ang mga false teachers
una gid na no, ang ginambal niya nga ang hindi amo nga mga manugwali. Te amo na nga careful gid ta sa pag basa sa pulong sang Ginoo kag sa pag-interpretar sini kag sa aton man nga pagpanudlo sini. Kay ti subong nga ang technology bala naga-improve labi na gid sa subong nga tinion nga ara na ang artificial intelligence, madamo gani isang mga pastors no nga nagapamangkot na lang kay AI kon ano ang iya iwali. So bakit na testingan man nato na galing kay may mga bagay gid saya nga daw hindi amo sa fundamental teachings ng Word of God. So we are actually in the dangerous days, sa delikado nga panahon kag ginwarningan makita sina ni Apostol Pablo sa sulat niya sa kay Timothy nga maabot ang time no sa last days nga perilous time shall come o kung ang delikado nga tiyempo mag-aabot. Sa bagay wala gani ginhambal ni Apostol Pablo nga delikado ang matabo sa palaabuton o kung sa katapusan nga inadlaw bangod sang pag-ilinaway kasubong karon sang threat sa mga inaway no. Kag makita mo permis sa Facebook ang threat sang China, sang Amerika, pero natun-an nato na sa prophecy nga may ara gid man nga Third World War. So bangod sinang nga mga knowledge nga ginabutang karon sa social media, madamo gid sang mga katawhan, labi na gid mga ulihing tubo nga napazol ang ilang mind sini magkahitabo. Kag labi na gid aton mga kasimbahanan nga gisaan nagapauyon na sa kalibutan kag nadula na ang mga fundamental teachings. So nga kun personal lang iya katuyo Andre nga tun-an naton ang Pauline epistles, ang mga ginsulat ni Apostol Pablo kag kun ano ang iya katuyuan kun nga agin sulat niya ini. That's why nga aton nga tun-an ang Book of Ephesians no sa bagay nga ang Book of Ephesians isa ini sa importante nga sulat agud matun-an naton kun ano ang plano sang Ginoo sa mga tumuluo. Pero bago sina aton na lang tawon diri ang duha ka klase sang interpretation kay madamo sa nagabal nga pastor sa kadamo sang lalo pastor nga kadamo sa interpretation sa Biblia. Well, inabangod nga ti madamo man ang mga tao nga maalam mo. Kag isa pati everyone no kada isa may entitled sa pag basa sa pulong sa Ginoo, labi ni karon sa social media kay anybody no. Bisan sinulang maka live broadcast makatudlo diri sa Facebook kay ko nadumduman ako sa una pag sugod ko broadcast 1975 do ka budlay matuod bala nga mag-broadcast ka kay kinahanglan mabayad kay sa radio station kay sa una wala pa social media mo hasta nga nakalambot ako sa television ti subong ya pinagusto na lang bisan sinulan daya may cellphone lang dira matubang kag dayon hambal dira no? So amo na nga everyone kada isa may ara bala makabig naton nga diretso ti ila man ay diretso yati sa bagay no kada isa sa aton wala man tayo sang right nga pungga ng iban sa ila pagpanudlo galing ti simpre siguro mangin mahinalungon gid ta no. Let us be careful nga ma-divide nato ng Word of God. Actually may duha ko diri ka makabig naton nga popular nga interpretation when it comes to ginatawag nga hermeneutics o kung sa pag interpret sang pulong sang Ginoo. Ang isa ginatawag ina nga exegesis. Kag ang exegesis involves interpreting and drawing out the meaning from a text, often with a focus on understanding the author's intent and the historical context. No, amo gid niya ang sakto iyang pag-interpretar sang pulong sang Ginoo no, ang exegesis nga na-involve ini sa paghangup sang kahulugan sang isa ka teksto or bersikulo no, nga kon ano ang buot hambalon sang author. Hindi sila nga pagka bukas mo sa Biblia, masiling ka anong buot hambalon ko sini. Kundi nga pamangkuton mo gid ang nagsulat kung anong iya katuyuan kung nga ginsulat, diin niya inagin sulat, ano iya intention kag ang mga background no, ang mga circumstances nga nagapalibot sina. So ang exegesis mga kaabyanan, mga kautoran, amo ini ang sakto nga pag-interpretar sa Bible kay hindi imo personal interpretation. Kundi sa pagbasa mo sa Biblia with the guidance and wisdom of the Holy Spirit, siyempre, kaya hindi man natin mahangpan ang pulong sa Ginoo kung wala nagahikot ang balaan nga Espiritu sa aton. That's why kinahanglan hauna no, nga isa ikaw kalinuwas. No? You are a child of God. May personal relationship ka sa Ginoo. Kaya kung wala kita sa personal relationship sa Ginoo, kung sa aton pa nga termino yan nga mga fundamental teachers, kung hindi kaya naluwas o kung hindi ka naging tumulo o hindi ka naging Kristohanon,
wala ka sang relasyon sa Dios, hindi mo gid mahangpan ang pulong sang Ginoo. Maybe that's one of the reasons no kung nga ang madamo sang klase interpretation nga hindi sakto kay in the first place ang mga tao nga nagawali wala man sang personal relationship with God. Di wala man tayo nagahukom diri, wala man tayo kasiling nga kung ano kaya nga sikta, anong reliyon. Kaya ti, why man nagamatter sa tubangan sang Ginoo, even though nga inaiya ang mga grupo nag-separate lang sa aton sa lain nga grupo para ma-identify ta. Pero ang kinanglanon gud sa pag-alagad sa Ginoo nga aton personal relationship with God through the Lord Jesus Christ. Kay ginhambal gid ni Apostol Pablo, even the book of Romans, nya kung wala ka sang Kristo sa imo kabuhi, way ka sang balaan nga espiritu kay ang matabo nga kung maghindulsol kita sa aton mga sala, kag batonon naton ang eternal life paagi sa pagbaton kay Kristo Jesus nga aton personal manluluwas, ang balaan nga espiritu ipadala sang Ginoo sa aton tagipusoon. In that way, maintindihan naton ang pulong sang Ginoo kay ti ang interpreter gidya sang word of God is the Holy Spirit, no? Ay kadua diri nga natawag naton Bible interpretation, natawag ini nga ICGSS. Kag sunod diri sa meaning niya is the process of reading one's own ideas, beliefs, or biases into the text rather than extracting the intended meaning from it. So ang eisegesis opposite ina o kung kabalis karan sang exegesis. Whereas ang exegesis no, nga interpretahon nimo ang pulong sang Ginoo sa gahom sang balaan nga espiritu nga kung ano ya ang rason kung naging sulat na, diin ginsulat, sino nagsulat, kag ano ang focus o kung ang pag-intindi sang author kasubong kay Apostol Pablo nga ginsulat yun yung Book of Ephesians, nga nagsulat siya sang iya nga mga church epistles kag ang mga pastoral epistles. Dapat intindihon ta kung di niya naging sulat, kung nga aging sulat niya, anong katuyuan niya. Hindi kay pagkakita mo sa isa ka text, amo na ya ang imo interpreton sa imo lang kaalam. Amo nang eisegesis, no? The process of reading one's own ideas, beliefs, or biases into the text. Kag amo nang madamo kakatabo sa mga makabigla naton nga mga kulto, no? Kay mahimo na sila sang ila doktrina, kag mangita sila sang support sa Bible, kag sila ubasaha bala. Most of the time, out of context. Butang balon interpret nila ang Biblia nga hindi amo sa konteksto so kung sa katuyuan kung giyan nga agin sulat ina sang author. Ti siyempre kung may isa ka libro na ginhatag sa imo, ang una gid masulod sa imo utok niya nga kung ano ang buot hambalon sang nagsulat. Ang nagsulat yang pamangkuton mo, no? Di niya ginsulat nga agin sulat niya. Kaya ti siyempre hindi mo na maintindihan yang sulat sang isa ka tawo kung why mo siya binatunan kung di niya naging sulat kag anong katuyuan. Now, amoy ang problema dra no sa madamo nga mga teacher sa Bible, depende na kung ikaw nagapamati karon ka nagatudlo sa pulong sang Ginoo, amo nang intindihon mo whether nga ang imo approach is exegesis nga gina-interpret ng pulong sang Ginoo sa iya gid nga konteksto. Hindi kayo kasubong mula sa isa ka pastor nga nagwali siya sa mga patay, no, sa funeral service. Kaya ginhambal niya, ginkuha niya guro in isa, sinulat man ni Apostol Pablo, beware of dogs, no? I believe that sa book of Philippians, kag siling niya amo na nga mag-andam kita, kay ini nga bata na patay, bangod king kagat sang ido. But of course, hindi amo niyang context, kaya ang meaning sinaya sang beware of dogs dira, mga false prophet. So, simple lang ang ilustrasyon na ato, no? Pero, tuod na, nga magliso ka, o kung maglisa ka sa matutuod nga interpretation, kung interpretahon mo lang ya ang pulong sang Ginoo sa imo lang ya nga kagustuhan. Sa sini nga pagtuon naton sa Pauline epistles, ato ni apply ini nga tawag nga exegesis, no? Basahon naton kag pamangkuton nga agin sulat ini, sa diin ini ni Pablo gin sulat, sa kay sinuya gin sulat, ang ginatubo di bala mga tumuluo o kon ang hindi mga tumuluo. I pray nga sa atong tasun nga broadcast, no, matagaan naton ina sang tinion. Pero abyan paramdumon nimo, nga importante sa tanan ang aton personal nga relasyon sa Dios. Permita ginhambal, no, for almost 50 years ginhambal ta nga ang aton reliyon niya, ang aton sikta, ang aton denominasyon, ang aton grupo hindi gina makadala sa aton sa kalangitan. Bangod hindi iya reliyon ang ginpadala sang Ginoo sa aton. Ang ginpadala niya iya bugto nga anak si Lord Jesus Christ. Kabisan sa John 3:16 na lang makabig naton nga bantog nga bersikulo nga ang Dios naghigugma sang kalibutan
Ti karon may bag-o nga mga pangunahuna nga inang kalibutan na hindi na tanan nga tao. Kundi si Kristo namatay lang sa mga ginpili sang Ginoo. Isa na sa mga butang nga tun-an naton diri sa book of Ephesians kung anong gina-refer ni Pablo dira sa mga chosen, predestinated, adopted, na amo na mga term gingamit ni Apostol Pablo. Mahangpan naton ina, pero dapat naton hibaloon nga si Kristo namatay para sa tanan. Sa bagay ang Book of Hebrews naghambal gid nga si Lord Jesus Christ amo ang offering sa aton mga sala, no? Once for all. Gisalang niya ginhimo sa krus sa Kalbaryo. Hindi makabayad sa aton ang aton manggad, ang aton reliyon, ang aton achievement, ang aton kaalam, kay siling sang pulong sa Ginoo nga kita makasasala. Ang tanan nakasala kag nawad-an sa himaya sa Dios. Tanan kita. Ako, ikaw, tanan nga tao sa ning kalibutan. Kay bangod tanan nga tao nakasala, ang kabayaran sa atong kasalanan, bug-os man nga ginhimo ni Kristo sa tanan. Of course, even though nga si Christ namatay para sa tanan, way man nagakahulugan nga ang tanan luwas. Kay ti bangod gin-offer niya iyang ugalingon nga kabayaran. Ti ara na sa imo abyan, kung batunon nimo, that's why mo ng John 3:16, whosoever believes in Him, John 1:12, but as many as received Him, si Pablo na silin sa Romans chapter 10, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus was raised from the dead, you will be saved. Mayroon kayahin mo na biyan. Even though madamo sa nag-alaga ng istorya, nga ang desisyon iya sang Diyos, kag wala iya kuno ang tao, well, ilan na iya pangunahuna. Pero kung hangpunin mo Biblia, bangod si Kristo na matay para sa tanan, taginhatag niya ang gift of salvation, o kung ang iya nga ginatawag naton nga dulot sang kaluwasan, dapat maghimo kita sang desisyon sa pagbaton sina agud maangko nato ng kabuhi nga walay katapusan. Tubtob sa liwat, balik ko nato ini inyong abyan, Pastor Pidi Tabag. God bless you.